Magandang tanghali. Kahit po tayo. Salamat Panginoon Diyos sa bigay mong tanghalian. Yung kanin, leftover namin kagabi. Hindi ko nililip dahil nga masarap. Pwede na. Ako lang naman eh. Ito, fishball. Fishball. Saka, ano ba yung isa? Ito, meron pang basta. Magkakauri. At higit sa lahat, yung sawsawan. Burong mangga. So, masarap yan, kaibigan. Pag naman tayong tinidor dito, burong mangga yan. Ayun. Kalabaw to. Kapag kumakain tayo, makinig tayo kay vlogger. Si Din. Yun lang masyadong alam ko dito. Sa kanyang vlog about kulong. Ang kanyang pagyayabang. Tungkol sa nangyayari sa kanyang ate Sara. Sa impeachment. Ba't ayaw niyang umatin? Sana na-depensa niya sana yung ate niya. Hindi eh. Kanta ko din eh. Sige. Buenos dias, damas y caballeros. Umepal na naman itong Si Arman din pala. Arman din, vlogger. Buenos dias, damas y caballeros. Umepal na naman itong tapang halalaki daw si Congressman Pulong Duterte at inakusahan niya ang Marcos administration of pressuring congressman to support or to vote for the impeachment. Kasi di ba after na determine na may probable cause ng Justice Committee ng House of Representatives, i-report na nila yan May 4, pag-resume ng session ng Congress sa plenary. Diyan sa plenary, after that, pwede the same day or the days later, pwede bumoto na sila dyan ng kung makabuo sila ng 1/3 vote o mga 1/5, pero meron na daw 200, they will refer it to the Senate for trial na. So, pero this early, binubulabog na ng mga DDS yung anuman merong plano. Salamat po, Panginoon Diyos, bigay mo tanghalian. Ngayon sa aking tatangali. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tuloy po tayo. Binubulabog na ng mga DDS yung anuman merong plano nila Speaker Boji D on how to garner or generate the votes for impeachment. Ngayon, sinasabi ni Pulong na meron daw parang itong si Majority Leader Sandro Marcos to pressure congressmen to vote for the impeachment of Sara Duterte by withdrawing by telling congressman that if they will not vote for Sara Duterte, then Malacanang will withdraw the release or will stop the release of their pork barrel funds and even their ayuda funds, their inserted funds, and other infrastructure project funds. Kumbaga,
kung may warning daw sa mga kongresista kung hindi kayo boboto for impeachment, then hindi ilalabas yung mga pondo nyo ng Department of Budget and Management. At sinabi pa nga ni Pulong na walang atrasan sa laban na ito. Kaya lang, sinagot siya kaagad ni former Senator Antonio Trillanes. Sabi ni Trillanes, umatras ka nga sa laban ng kapatid mo sa House of Representatives, bahag buntot ka nga, ni anino mo nga, hindi nakita. Tama ka naman. Buti pa nga Longganisa. si Congressman Paulo Marcoleta, kahit pa pinapahiya, pinagtatawanan, pero laban pa rin. Pero sana si Pulong, yung anak niya, si Omar Duterte, yung pinsan niya isa, yung party list, at saka yung sila Pantaleon Alvarez, sana mga yan, sila Suntay, wala naiwan na lang mag-isa. Itong na puro kapalpakan at kahihiyan naman binibigay sa mga DDS. Itong si Congressman Marcoleta. Kaya sabi ni Trillanes, wala yan. Huwag ka na umarte dyan, huwag ka na umepal dyan. So sa statement niya kahapon, ito ang pahayag ni Congressman Pulong Duterte. Sabi niya, nagtatawag na daw ang mga staff ni Charis, referring to Sandro. Nagtatawag na daw na ang mga staff ni Charis sa mga chief of staff ng mga congressman na bumoto para sa impeachment, kung hindi ay tatanggalin ang buong General Appropriations Act or budget ng kanilang distrito. Ibig sabihin, lahat kasama yung mga pondo para sa patubig, paaralan, tulay, kalsada, at iba pang kailangan, lalo na sa mga probinsya, hirap na hirap na. Bukod dito, pati daw pondo para sana sa mga social services walang ibibigay. Tao ang gustong parusahan para lang sa desperate attempt nila na mawala ang kalaban sa politika. Anong kinatatakot nyo? Anong kinatatakot nyo? Sabi niya, what we are seeing now under the Bangag leadership is not politics as usual. This is outright coercion. Yan, coercion na daw ito. Sabi niya, the national budget is not a weapon. Hindi ito panakot, hindi ito ginagamit para pilitin ang mga alal na kinakatawan sumusunod sa kagustuhan nila. Ulitin ko, ang taong pinaparusahan nyo, sabi niya. So, ganito sabi niya, hindi daw ito personal na kwarta ng asensya na. Nag-alarm yung kwan ko, yung high sugar na naman. Dali, pansinin natin. Winawarningan. Okay, sige, mag-inom na ako ng gamot. Later. Okay. Sabi niya, ganito pa man, kahit may mga bina-blackmail sila, sabi niya, tuloy daw ang laban nila. Sabi niya, hindi kami uurong. Hindi kami matatakot. Dili mi magpailad. We will stand our ground, not for politics, but for the Filipino people who entrusted us with their voice. Wow! Ang gandang pakinggan. Ang gandang pakinggan kung totoo. Buti na lang, minagwag siya kaagad ni Senator Antonio Trillanes sa post niya just a few minutes ago. Sabi niya, Lal, hindi ka uurong? Lal, hindi ka uurong? Congressman ka pero di mo kayang mag-attempt ng impeachment hearing para ipaglaban
ang kapatid mo? Tama nga naman. By the way, di mo ba i-deny ang mga milyones na nakuha mo kay Sammy Uy? Di ba nasa konseo ka nun? Masilip nga ang salin mo. Yan, baka kakasuhan na naman ito ni Trillanes sa salin niya. Ha? Kasi ngayon, naipit na si Sara Duterte sa pagsisinungaling sa salin niya. Ha? So, yan, tama naman ito si Trillanes eh. Hindi mo nga magawa umattend sa impeachment hearing para sa kapatid mo. Buti pa si Marcoleta naroon kahit ginagawa na lang kengkoy at wala ng respeto. Nawala ng respeto ng mga kapwang congressman sa kanya. Kitang-kita naman. At nakikita mo talaga yung expression ng mukha ni Jinky Luistro tuwing nagsasalita na. Si Marcoleta hindi na mapinta mukha ni Jinky pero pinagbibigyan na lang siya. At baka sabihin na naman nila Sara na unfair or bias ang chairperson. Pero binabara na lang siya. It's just a manifestation, no need to answer. Pero kakatuwa yun. Nangyari, his hair. Iba-vlog natin yan later on. So durog talaga ito durog itong si Baste kay Trillanes, ha? Doon lang nga sa impeachment hearing, hindi mo magawa umattend kahit isang minuto lang. At ilang araw yun, 5 araw halos yun eh. Sarap. Bigay na natin pa yung tanghalian. Burong mangga. Tama-tama. Ano yan? Kalabaw na mangga. Yung binigay ng bayaw ko, ginawa kong buro. Mula pa doon sa substance and form at saka yung 6 na araw yan. Pati yung doon sa substance, form at saka ground for impeachment. Hindi ka lang man nagpakita roon. Umupo lang man doon. Kahit flower base ka lang. Kaya sabi ni Trillanes, hindi ka uurong. Congressman ka, pero di mo kayang mag-attend ng impeachment hearing para ipaglaban ang kapatid mo. Yan. Baka takot siya kasi binabanggit doon sa amin ko eh. Baka umakita si Madriaga, sasabihin, yan, tumanggap yan, ng ganito. Magkano yun? Meron silang quarterly na parang share sa drug monies nila Michael Yang, nila Sammy Uy, 7, 12, 15, 40, 180 million. So, dapat masilip rin yung salin nito. Sana totohanin ni Trillanes na ito nang susunod na investigahan niya itong si Pulong kasi alam ko guilty rin ito. So, yan. Sige, Pulong, kwan ka pa, mag-marites ka pa, ukol dito sa pressure daw, sa mga kongresista, sa budget nila, yan naman bagay na yan. Mula pa sa mga previous administrasyon, nangyayari na yan. Kung opposition ka, ilalagay ililista yung mga programa mo, pero hindi ka ilalabas ng budget. Ganun lang yun eh. Kung nasa opposition siya, kumaga, time pa nila Joe De Venecia, nangyayari na yan eh. Kumaga, it's nothing new. Pero tingnan natin kung totoo ba yan o hindi. Pero sa ngayon, alam natin na pahiya itong si Pulong Duterte na hatapang lalaki daw pero bahag buntod pagdating sa congressional hearings and or impeachment hearings sa House of Representatives. So, ayan muna, update natin hanggang papunta na talaga tayo sa impeachment trial. So, ito na ang latest na kagabi na vlog na natin about yung ginagawa ng action sa Supreme Court. Ngayon naman, dito naman, iniintriga naman ng mga DDS yung mga possible boboto dyan para sa impeachment ni Sara Duterte. So, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all
and see you in my next vlog. So maliwanag po habang nag-hearing doon sa uling impeachment na pag nag-uusapan, bumabanat naman ito si Pulong. Dapat nga, total kongresista siya, pumasok siya, tsaka yung isang anak niya, o yung isang kamag-anak na party list. Para naman ma-depesa nila yung mahal nila sa buhay na si Sara Lustay Piatos. Ganun hindi yung nagpuputak kayo, yan ang problema sa kanila. Si Sara, yung tagapagsalita niya, si Poa, nagsasalita sa social media. Magagather sila ng tatawag ng mga press at magsasalita, press conference kung tawagin. Bakit kaya hindi sila umaten upang sagutin yung mga akusa? Dapat, alam nyo anong ibig sabihin yan, wala silang respeto sa batas. Walang respeto. Alam nyo, pinagbigyan nga siya Kung tutuusin yung hindi niya pagdalo, pwede na siyang i-cite of contempt ng Kongreso. Pero sabi nga ng Kongres, hindi. Binigyan namin ng pagkakataon. Gusto namin pumunta siya at may paliwanag yung kanyang side. Bakit nagkamal siya ng ganitong pera, kung bakit nagganitong... Dapat sagutin niya sana yon. Ngayon ang sinasabi ng Manila, hindi raw proper formang o proper o ano matawag nila, ang Kongreso. Doon lang daw sila sa Senado. Saan ba nagmumula ang impeachment? Di ba sa Kongreso muna? Walang impeachment nagsisimula sa Senado. Sa Kongreso. O sabi nga ni Lorna Capuna kanina, parang prosecutor ang Kongreso. Siyang nagdedetermine ng mga kasalanan. Parang yung prosecutor ng ICC, sila nagdetermine sa kanilang kasalanan ni Digong Duterte ng Davao. O kung yung iba, tawag nila dyan, Digonyo. Alam niyo naman siguro kung ano Digonyo, magkatunog ng demonyo. Yan pala yung gano'n. Kaya tama si Lorna Capuna, attorney, na yung Congress is prosecutor pala yun. So, ang judge yung Senado, to quit or unquit. O judge or not judge. Ganun pala yun. Kaya sana magdasal po tayo na sana nasa kamay na ng Diyos yan. Ako po, kung gusto niyo kong tanungin, gusto ko ma-impeach siya kasi taxpayer ako Bayad ako ng bayad ng tax. Nilulustay naman. Sayang. Sayang po yung pagtulong ko sa gobyerno. Bagamat batas, pag hindi ka nagbayad ng BIS, pwede kang kasuhan ng BIR. Ang BIR naman, dinala nga yung dokumento, ayaw naman pabuksan. Loko-loko nila, Pero, sige, ayan na natin ang Senado ang magbukas kasi majority vote po, hindi nila binuksan talaga sa Congress at 6 lang yung bumotong bubuksan. Ngayon, pag na-transmit na po sa pag-uusapan na nila sa plenary sa May 4, baka may transmit na po niya sa Senado at bahala ng Senado, sabi nga ng Congress, na magbukas ng yung box ng BIR. Marami kang makikita ng mga documents na doon. For me kung may laman yun ang magbubuking kina Sara at kanyang asawa. Kaya nga, lahat ng parang ginagawa nila, pumunta sila sa korte, napigilin buksan, kinakasuha sila Luistro, pero binasura lang ng korte ng Quezon City yun. Siyempre nga naman, alata kung wala nga kayo tinatago, bakit kayo humapila sa mga korte? Una silang tumakbo, Korte Suprema, tinabla sila. Ayun, ang dami mga iba't ibang grupo, naghahanap pa rin sa korte.
Hindi na natin maintindihan talagang bakit hindi na lang kayo humarap kaya. Sagutin ng mga akusahan ng taong bayan. Ang impeachment po yan ay individual nag-impeach, hindi naman kongreso eh. Yung impeachment 3 and 4, tinayuan lang po ni Laila de Lima at saka ni Benny Abante. Kaya umusad kasi bawa Juan de la Cruz ano ka ng impeachment. Pero kung hindi po walang magdadala sa kongreso kahit isa lang, hindi po yan mababaliwala. So hindi na baliwala kasi tumayo si Congresswoman Laila de Lima, si Congressman Benny Abante. Sige, hanggang dito na lamang po. Lagi po tayong magdasal. Na sana sa panahon natin ngayon, tulungan ng Diyos ang ating bansa. Dahil po, ang hirap ng buhay ngayon, kaibigan. Mainit pa. Tapos, kinukulapol pa tayo ng mga magnanakaw na politiko. Bulsa rito, bulsa doon. Pero pag pinatawag, ayaw naman magsalita. Sige, ayan na po natin ang Panginoon Diyos ang umatong sa kanila. God bless us all. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Nakita niyo po, simple pagkain lang, ano? Ang binigay ng Diyos, pero masayang masaya. Busog na busog. Masarap. Siyempre, bigay ng Diyos. God bless us all. Bye.